una sa lahat, laking gulat ng babaeng ito sa kanyang nakita sa likod ng kanilang bahay. Sa loob ng isang tent, bumulaga ang mga bangkay ng kanyang kaibigan at ang anak nitong 3 taong gulang. Bumubula pa raw ang bibig ng mag-ina. Ano kaya ang nangyari sa mga biktima? Yan ang dapat abangan. Ngayong ika-31 araw ng Enero taong 2025. Mga grupong inip na inip nang ma-impeach si VP Sara nang alampag sa EDSA. 12-0 sa Senado, target ni PBBM sa Bilang Pilipino 2025. Senator Bato de la Rosa iginiit na may pamilya piyato sa Davao. Player ng MPBL patay sa pamamaril. Pamilya ng basketbolista nananawagan ng hustisya. Vietnamese at Chinese na nagbebenta ng ecstasy na itinatago nila sa bigas, arestado sa Pasay. Opisyal ng PNP, kabilang sa mga nasawi sa salpukan ng eroplano at helicopter sa Washington. Sa pulsa video, parking lot, nagmistulang sumabog na bulkan. Tumilapon tuloy ang mga sasakyan. At eto na nga, kapatid nating si Dimples Romana at Isa Calzado magtatapatan sa isang horror film. Patay sa pamamaril ang basketball player na si Ken Fred Segura sa Cotabato. Kagaling lang raw ng biktima sa isang laro nang mangyari ang krimen. Nagluluksa ang mga naulila niya kabilang ang kanyang asawa at 2 anak. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyu. Ganyan na lang ang hinagpis ng mga magulang ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL player na si Ken Fred Segura. Namatay ang basketbolista matapos pagbabarilin sa Cotabato nitong Miyerkules. Base sa investigasyon, sakay ng kotse ang biktima kasama ang kanyang pamangkin nang biglang paputukan ng di pa nakikilalang salarin. Sinugod siya sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Ligtas naman ang 17 anyos niyang pamangkin. Galing sa basketball game si Segura bago ang pamamaril. Pinaghahanap pa ng mga pulis ang salarin. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa krimen. Hawak naman ng mga pulis ang isang babaeng inaresto sa checkpoint kasunod ng pamamaril kay Segura. Pasahero siya ng isang sasakyan na tugma ang description sa umano'y getaway vehicle ng gunman. Hinarang ng mga pulis ang sasakyan pero imbis na huminto, humarurot palayo ang driver na kasama ng babae. Nakatakas ang driver. Hindi pa po kumpirmado po kung talagang sila kasi wala pang makapagturo na talagang sila yung perpetrator po. Tototanggi naman ng babae na sangkot sila sa pamamaril kay Segura. Natakot lang umano sila kaya sila tumakas sa checkpoint. Bago sumabak sa MPBL, dati ring naging shooting guard ng Arellano University si Segura. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nabudol ang isang estudyanteng nagbenta ng kanyang gadget online pero hindi binayaran. Ang modus ng suspect, magpanggap na buyer at delivery rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. May pang-tuition na sana ang 19 anyos na si Nathan, pero naging bato pa ang pera kasing inaasahan niya mula sa ibinentang tablet na scam. Noong January 22, nagbenta si Nathan ng gadget sa Facebook Marketplace. 18,000 pesos ang halaga ng tablet. Isang Emma Rose Ignacio ang nag-message sa kanya na interesado raw na bilhin ang tablet. Nang magkasundo, ipinadala ng buyer ang detalye ng rider na umunay pipick up. Sa CCTV, makikita ang pagdating ng rider sa bahay ni Nathan. Dito na tumindi ang pangmomodus. Chinat ng buyer si Nathan at tila nagpapa-victim. Sabi ng buyer, minsan na siyang na-scam kaya kung pwede, ibigay na muna ang gadget sa rider. Sa kanya itatransfer kay Nathan ang 18,000 pesos niyang bayad. Nagtiwala naman ang biktima, dala na rin ang kanyang pangangailangan. Pero nung naibigay na namin, iniintay na lang namin yung payment. Pero ang sabi ni Emma Rose Ignacio is, paandarin muna yung rider. Kasi nga, na-scam na daw siya before. Nang walang dumating na pera kay Nathan, nagsumbong na siya sa barangay. Pero hindi na matunton ang nagpakilalang si Emma Rose Ignacio. Binlock na rin siya sa social media, pero nadiskubreng ang buyer
At ang rider na nakaharap ni Nathan ay iisang tao lang pala. Napag-alamang ding nakasuhan na ng carnapping noong 2019 at attempted estafa noong 2024 sa Pasig City ang scammer buyer. Kasalukuyang pinaghahanap ang sospek at posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Estado ang modus ng dalawang dayuhang nagtutulak umano ng drogang itinatago sa bigas sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Hindi na nakapalagpang 32 anyos na Vietnamese nang arestuhin ng mga ahente ng Anti-Organized and Transnational Crime Division sa isang kondo sa Pasay. Inaresto siya dahil sa pagtutulak umano ng ecstasy at ketamine. Modus ng sospek na itago sa bigas ang droga. Hinuli rin ang Chinese na nagsisilbi umanong lookout ng Vietnamese. Ayon sa NBI, konektado ang dalawang naaresto sa isang Vietnamese na nahuli rin ng otoridad noong nakaraang linggo kung saan nakatago sa sinaing na kanin ng ecstasy at ketamine. Sa katunayan, ang naunang inarestong Vietnamese daw ang nagturo sa dalawa na source niya umano ng droga. Usually kasi yung mga customers nila nasa mga condominium units, so yung pag-deliver nila, parang pagkain lang na dinideliver nila or bigas lang, pero actually may droga yung laman. Iniimbisigahan din kung dating nagtatrabaho ang dalawang nahuli sa Pogo. Kung itong mga to ay connected ba sa Pogo dati at nag-ship na ngayon sa drugs. Baka nga wala na silang sa Pogo, dito na sila nag-ship sa droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang naarestong Vietnamese at Chinese. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung may mga lehitimong dokumento sila para sa pananatili sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Itigil ang katiwalian. Yan ang panawagan ng ilang grupo sa anti-corruption rally sa EDSA Shrine ngayong araw. Bukod sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, gusto rin nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa issue ng budget. Live mula sa EDSA Shrine sa Ortigas, nasa Frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Chigi, sa ngayon nagpapatuloy nga itong misa dito sa EDSA Shrine. Bahagi pa rin ito ng 6-hour anti-corruption campaign rally nga dito sa May Ortigas. Pero sabi nitong mga nag-organize nito, ito ay para na rin maiwasan yung poor leadership sa darating na eleksyon. At sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ito at inaasahan matatapos mamayang alas 8 ng gabi. Hindi na madaanan ng mga motorista ang ilalim na bahagi ng northbound lane ng EDSA Ortigas sa harap ng EDSA Shrine. Dahil yan sa pagtitipon ng 80 grupo mula sa sektor ng simbahan, agrikultura at mga estudyante. Ang pakay nila kalampagin ng gobyerno sa anilay dark age ng Pilipinas dahil sa umano'y korupsyon. Idinaan ng mga rallyista sa isang concert ang kanilang hinaing sa gobyerno. Kabilang sa mga nanguna sa rally ang aktivistang pari na si Father Robert Reyes. Aniya, panahon na para itigil ang korupsyon sa bansa. Ito raw ang punot dulo ng paghihikahos ng maraming Pilipino. Na dinifund ang Department of Health, yung pondo ng PhilHealth ay zero, tapos education binaba. Samantalang constitutionally, dapat ang pinakamataas na budget, according to the 1987 Constitution, ay education. Nakilahok rin sa rally ang dating Finance Undersecretary at ekonomistang si Shelo Magno. Isa rin daw sa sentro ng anti-corruption rally ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Nagugat ito sa umano'y questionabling paggasta ng confidential funds ng kanyang opisina. Tinatawagan natin ang Kongreso na ituloy ang impeachment ni VP Sara. Unti-untiin nating i-weed out ang mga corrupt sa gobyerno para magkaroon naman tayo ng pamahalaan na talagang kapakipakinabang. Pero bukod kay VP Sara, may isa pa raw na dapat i-impeach ayon kay Father Reyes. Impeachable ang napakaraming crimes ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, including Bongbong Marcos. Yung pag-sign niya sa isang unconstitutional and corrupt and anti-people and anti-poor budget is impeachable. Inungkat din sa rally ang lumalalang political dynasty sa bansa, paglustay sa buwis at mga ayudang nagkukubli bilang suhol ng mga politiko.
Jiggy, simula nga kaninang alas 2 ng tanghali ay sarado na itong bahagi na ito ng EDSA Ortigas para naman doon sa ating mga kapatid na babagtas dito sa northbound nitong EDSA Ortigas ay pinapayuhan sila na magkaroon dito nga o pumasok dito sa alternate route dito sa unang kanto bago itong EDSA Shrine. Ito rin yung magsisilbi nilang daan palabas nga dito naman sa isang malaking mall. Ngayon, Jiggy, pinapayuhan yung lahat ng mga motorista na magantay na lang ng hanggang alas 8 para nga mas maging tuloy-tuloy na yung kanilang biyahe. Sabi naman ng mga organizer ay isang matagumpay na pagtitipon itong kanilang ginawa. Pero sa latest count na nakuha natin sa PNP, umabot sa 1,000 to 1,500 yung mga nakilahok dito sa nasabing pagtitipon. Jiggy. Maraming salamat, Reynel Pawid. Bukod sa rally sa EDSA Shrine, una na ring nangalampag ang ilang grupo sa People Power Monument. Inip na raw silang ma-impeach ang vice-presidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Alas 9 kaninang umaga, nagmarcha ang higit 4,000 miyembro ng Akbayan Party List, Magdalo at iba pang sectoral groups sa White Plains Avenue papunta sa People Power Monument sa EDSA. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic sa paligid at sa EDSA northbound. Habang nagpoprograma, biglang umulan pero hindi yan alintana ng mga nagprotesta. Kinalampag nila ang liderato ng Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Anong petsa na? Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panagutin na si Sara Duterte. Maging ang apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Kabilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Kung hindi sumasang-ayon yung House, sabihin nyo na. Sabihin nyo na tama yung pagpatay. Sabihin nyo na tama yung paglulustay ng pera ng bayan. Please hear the impeachment now. Do your jobs. May hiwalay na rally din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pangunguna ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o Tama Na. Giit nila, wag nang makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment case. Hayaan daw na kumilos ang Kongreso. Sa tatlong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust ang isang common ground for impeachment. Inilatag din nila ang anilang matinding pang-aabuso sa discretionary powers ng bise sa paggasta ng higit 600 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, hinihintay pa kung may ika-4 na reklamo. Sagot naman ng ilang kongresista, challenge talaga ang timing at kung may numero ba sa Senado. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. Most of them will be focused campaigning in the coming days. So that would also be a challenge. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, walang-wala ang rally sa People Power Monument kumpara sa milyong dumalo sa peace rally sa Quirino Grandstand bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Meron daw talagang Piatos family sa Davao. Yan ang ginit ni Senador Ronald Pato de la Rosa. Sa panayam ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi niya mga lumang residente ng Davao ang pamilya Piatos, kaya marami raw itong mga bahay at malalaking lupa. Handa nga raw ituro ni Senador de la Rosa ang mga bahay ng Piatos. Naging kontrobersyal ang apelidong Piatos kasunod ng dokumento na pinakita ng opisina ni VP Sara Duterte kung saan nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos ang ilang resibo ng confidential funds. Una nang pinatunayan ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng birth, marriage at death certificate si Mary Grace Piatos. Dito sa Davao, papundaling kita doon sa bahay ng mga Piatos. Ang mayayaman yung Piatos dito. Hindi ito Piatos na yung snacks ha. Yung kinakain tao talaga, mga tao na Piatos. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. All set na sa final round ng huling season ng hit series na Squid Game.
sa pink coffin. Nakasaad din sa post na sa June 27 ipalalabas ang Season 3 ng Korean hit series. Magtagumpay kaya si Player 456 na mapahinto ang deadly game. Ito pa ang isang aabangan ng 5th at final season na rin ng Stranger Things. Sa teaser post, ipinakita ang missing picture ni Jane Eleven Hopper, ang character na ginagampanan ni Millie Bobby Brown. Ang 4th season ng nasabing series ay set in 1986 at ang 5th season naman ay sa fall ng 1987. Ibig sabihin, isang taon nang nawawala si Eleven. Sino kaya talaga ang nagpapahanap sa kanya? Well, malalaman po natin yan. Abangan ang release date ng Stranger Things Season 5. At eto pa, back-to-back na power actingan ni Isa Calzado at Dimples Romana ang mapapanood sa horror film na The Caretakers. Pumunta ako dito para ibenta tong property na to at hindi ako aalis hanggat hindi ko nagagawa yun. Nandito sila. Gaganap na magkapatid sina Dimples at Iza na nag-aagawan sa isang property sa probinsya. Si Iza, ang city girl na kapatid ni Dimples, ay gustong ibenta ang bahay na naiwan ng kanyang asawa. Si Dimples na caretaker ng bahay, abay ayaw pumayag. Diyan na magsisimula ang mga kababalaghan. Ang The Caretakers ay hindi lang daw tale of terror. Ipapakita rin daw nito ang consequences ng pagiging materialistic at pagbabaliwala sa kalikasan. Susunod, News 5 exclusive. Lalaking lulong sa droga ng hostage at nagwala. Mag-ina natagpo ang patay sa kanilang barong-barong ang mga biktima nila Sundao. At Giro Manyo, ikinwento sa News 5 kung paano siya nahikayat na magbalik showbiz. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Oraw ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas para sa Bilang Pilipino 2025. Target nilang manalo lahat ng pambato ng administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mahigit isang linggo bago opisyal na magsimula ang campaign period, tiniyak ng chairman ng Partido Federal ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos na buong-buo ang suporta nila para sa mga pambato ng partido sa Bilang Pilipino 2025. Hangad daw ni Pangulong Marcos na manalo ang lahat ng pambato ng administrasyon. Kabilang dyan sina Francis Tolentino, Benhur Abalos at Manny Pacquiao. Binansagan silang TAP o Top 3, pinagsamang unang letra ng kanilang apelyido. Dapat talaga sa unang-una, sa Senado 12-0 dapat. Yan ang habol natin. At sa mga local naman, dapat 100%. Sabi naman ni PFP President Reynaldo Tamayo Jr., dadalhin pa rin ng kanilang partido ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos. Nauna nang bumitiw ang senadora sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Kapag nanalo naman daw ang pambato ng PFP, kumpiyansa si PBBM na maipagpapatuloy nila ang isinusulong niyang unity para sa ikauunlad ng Pilipinas. Bago dumalo sa Leaders Convergence Summit ng PFP sa Maynila, may pahapyaw si Pangulong Marcos sa ilalatag nilang kampanya para sa kanilang kandidato. We will see kung ano nagiging problema sa bawat lugar, kung ano yung mga pangangailangan na may kakulangan sa ng iba't ibang kandidato. It's really gearing up already for the campaign. Makatutulong din daw sa kanilang kampanya ang good satisfaction rating na nakuha ng administrasyon sa pinakahuling social weather station survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hindi pinatulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hamon ng kanyang dating executive secretary na magpa-hair follicle drug test siya.
Ilang beses nang hinahamon ni Attorney Vic Rodriguez at ng iba pang kritiko niya ang Pangulo na magpa-drug test. Sa isang senatorial debate, muling binuhay ni Rodriguez ang panawagan niya sa Pangulo, lalo't malinaw raw na nakasaad sa konstitusyon na a public office is of public trust. Pero pinagkibit balikat lang ni Pangulong Marcos ang hamon ni Rodriguez. Buwelta niya sa dati niyang executive secretary kung talagang gumagamit daw siya ng droga, bakit nagtrabaho pa rin sa kanya noon si Rodriguez. Public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Sa kulungan ng bagsak ng 3 kawatan matapos mahuli sa aktong nagnanakaw sa Naga City. Sa video, kitang nagtangka pang magtago sa damuhan ang mga suspect para hindi mahuli. Pero na mga corner sa bakanting lote, nakipagpatintero pa sila sa pulis para makatakas. Nahuli rin naman sila ng mga otoridad. Ayon sa Naga City Police, nahuli sa akto ng ilang residente ang mga suspect na nilalagari ang bintana ng isang apartment na plano sana nilang looban. Pero agad nakatawag ng pulis ang mga residente, kaya nahuli ang mga suspect. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sakto ngayong malamigang panahon. When there's a will, there's a jacket. Yes, as a model na rin ang kapatid nating si Kuya Will. Bigyan ng jacket dyan! Ang linyang yan, hindi na lang basta tatak Willie Revillame. Dahil ngayon nga, endorser na rin ang Will to Win host ng jacket. Litaw naman sa disenyo ng jacket ang cool at casual personality ng TV host. Dati nang naikwento ni Kuya Will na ang pamimigay ng jacket sa kanyang studio audience ay paraan niya ng pagpapaabot ng pagmamahal sa mga sumusuporta sa kanyang programa. At ang patunay niyan, may bagong set na naman ang studio audience na nag-uwi ng 1 milyong pisong premyo ngayong araw. Eto pa nga, handa na raw ang dating child actor na si Giro Manyo sa kanyang pagbabalik showbiz. Ang aktor, desididong ibalik ang sigla ng karerang ilang beses na niyang napabayaan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Guess who's back? Matapos ang unos ng nakaraan, nagbabalik limelight na ang award-winning former child actor na si Giro Manyo, as in si Magnifico. Ito na siya ngayon at si Giro pa mismo ang bumisita sa News 5 para ikwento ang bago niyang short film na Erplanong Papel. Unang meet po kasi namin nila direct, medyo kinakabahan talaga ako. Tapos binigay sa akin yung script, pagbasa ko, sabi ko, ang dami. Sumakit ulo ko. Sabi ko sa ate ko, practicein mo nga ako. Okay naman. Success naman. Sabi ko, sige, okay na. At malaki na raw ang ipinagbago niya simula noong 2015 nang maispatan natin siyang naliligaw at tila wala sa sarili sa airport. Nagbalik loob ako sa Diyos at saka tinulungan ko rin yung sarili ko. At pinasok daw niya mga humble jobs para lang maitaguyod ang sarili. Kadalasan po, mga helper lang, mga ganun. Pero ngayon, back in his element in acting na si Giro at hoping siya na this is the start of something para sa kanyang pagbabalik showbiz. May payo naman siya sa mga nakaka-relate sa kanyang naging nakaraan. Lakas lang po ng loob talaga. Tiwala lang sa sarili, sa pamilya, at saka huwag natin kalimutan magdasal. Matapos ang kanyang pagbisita sa Kapatid Network, nag-comment naman online ang tumulong sa kanya na si Ay de las Alas at sinabing, "Good job, anak!" Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, opisyal ng PNP kasama sa mga nasawi sa bangga ng eroplano at helicopter sa Amerika. News 5 exclusive, lalaking lulong daw sa droga ng hostage at nagwala. TNT Tropang Giga target masungkit ang twice-to-beat advantage sa PBA playoffs. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 2 beses ng hostage ang isang lalaking lulong umano sa droga sa Taguig. Ang sospek tila nakipagmatigasan pa sa mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Sa kuha ng video, yakap-yakap na nakaitim na lalaking si alias Buko, ang nakaputing lalaking duguan sa barangay South Signal sa Taguig. Sa unang tingin, tila nagkakatuwaan lang sila. Pero nang hostage na pala niyan, si Buko. Ilang beses pumalagang biktima bago siya tuluyang nakawala sa sospek. Si Buko sumampa naman sa napadaang multipurpose vehicle. Dito na dumating ang isang taga-barangay. Pilit pinabababa si Buko pero nagmatigas siya at kumapit pa sa windshield. Dahil hindi nagpatinag ang sospek, dumating ang iba pang tanod. Tumulong na rin ang ilang residente. Masira yan, masira! Ngayon yan! Sinubukan ng i-taser si Buko pero walang epek. Umawak pa siya sa motorsiklong nakaparada hanggang sa pusasan na siya. Pero nang bitawan siya ng mga tanod, nagmadali si Buko na pumasok sa isang tindahan. Dito na nagkagulo ang mga residente. Pagpasok ni alias Buko sa tindahan, inabutan nito ang 14 anyos na anak na may-ari ng tindahan. Pero agad rumesbak ang mga tindera nito at kinuyog si alias Buko. Ang ina ng 14 anyos takot na takot dahil hinawakan daw sa leeg ang kanyang anak at tinangkang i-hostage. May sugat yung dito niya kasi tinulak siya dyan Parang inano niya trap niya talaga dun sa loob. Ayaw niyang bitawan. Kwento ng mga residente, taga-kabilang barangay si Buko at mukhang lulong daw sa droga. Mukhang bibig daw nito. May papatay sa kanya. Gumugulong na ang investigasyon habang nakakulong na si Buko. Naharap siya sa reklamong alarm and scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Para muli maghatid ng Frontline News sa Sports, kasama natin muli ang kapatid nating si Denise Tan. Denise. Thank you, Cheryl. Last day na ng elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Unang naglaban ng Magnolia Hotshots na tinambakan ng Meralco Bolts para manatiling buhay ang playoff chance. Nagwagi sila sa score na 129-92. Dahil dyan, angat ang win-loss record nila sa 6 wins at 6 losses kabantay ng NLEX. Para malaman ang final standing, hihintayin nila kung sino ang nanalo sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine Alasta Painters mamaya. Kailangan ding manalo ng Rain or Shine kung gusto nilang makapuslit sa top 6 ng standings. Ang TNT naman masesecure ang twice-to-beat advantage kapag manalo. Panalo ang Farm Fresh Foxy sa comeback game ni Rachel Ann Dakis. Pinataob nila ang Galleries Tower High Risers in 4 sets. Dikit ang unang set pero unang nakalamang ang Foxies. Bumawi pa ang Gallery sa second pero hindi na sila pinagbigyan ng Farm Fresh sa dalawa pang sumunod na set. Bukod sa nagbalik Taraflex na si Rad, standout din si Trisha Tubu na nagtala ng bagong career high na 33 points. Susunod, misis na patay sa taga ng selosong mister. At sa pool sa video, malabulkang pagsabog sa parking lot dahil sa isang batang nagsindi ng paputok. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpo ang patay ang mag-ina sa loob ng kanilang barong-barong sa Cebu. Hinihinalang nilason ang mga biktima. Nasa frontline na balitang yan, si John Aroa. Tess. Muna ila balay, guys. Muna ila payag.
Madaling araw nitong Martes na diskubring wala ng buhay at nakasubsob sa sahig ang mag-inang yan sa loob ng kanilang barong-barong sa San Fernando, Cebu. Hindi pansin sa video pero bumubula raw ang bibig ng ina na si Martes Cabaluna at kanyang 3 taong gulang na anak. May na-recover na insecticide sa crime scene, kaya hinala ng pulisya, posibleng nilaso ng mga biktima. Ang kumare ni Martes na si Dorlyn Cabilao, na isa rin daw vlogger ang nakadiskubre sa mag-ina. Marites! Wala din sila muliok, oy! Tanawa sa! Sa mga unang bahagi ng video, maririnig si Dorlyn na sinasabing gusto niyang puntahan ng mag-ina dahil naaawa raw siya sa kalagayan nila. Nami diri silang kuan guys, oh. Nami diri silang payag guys, naluoy man kay ko sa bata good guys kay In-upload ni Dorlyn ang video online at may ilang nang bash sa kanya na inakusahan pa siyang na posibleng nanlason sa mag-ina. Mariin niya itong itinanggi ng amin siyang makausap. kasakitan ako kanang mga baser bitaw. Kung siguro sad, kung nakabalo ko atong pahuna-hunang nga patay na sila or kung ako manggaling ang nagbuhat adto sa ilaha, nganong adtuon pa man kuno nako sila didto og bidyuhan nga aron gyud nga maduot sa ako ang kaso. Giit pa ni Dorlyn 2 taon niyang kinukupkup ang mag-ina matapos palayasin ng kinakasama ni Marites. Hinayaan niya rin daw itong itayo ang barong-barong sa likod ng kanilang bahay. Pero may ilan pa ring duda dahil isang araw matapos madiskubre ang mga bangkay, may nagsunog sa barong-barong ng mag-ina. Wala pa naman daw person of interest ang pulisya pero kabilang sa mga iniimbestigahan si Dorlyn. Mga involved persons po, yung best friend ng ating biktima, yung dating ka-live-in partner ng ating biktima, yung kainuman niya. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay para malaman ang tunay nilang ikinamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Dead on the spot ang isang lalaki matapos tagain ang sarili niyang misis sa Tacloban City kahapon. Duguan at wala ng buhay ng datna ng mga pulis. Ang biktimang si Jake. Sa investigasyon lumalabas na nag-away ang mag-asawa hanggang sa tinangkaraw tagain ni Jake ang misis niyang si Ana. Pero nakailag ang misis at naagaw niyang itak. Kaya siya naman ang bumawi hanggang sa mapatay ang mister. Selos ang tinuturong punot dulo ng krimen. Sumuko naman ang sospek. Maharap siya sa reklamong parricide. Susunod, mga nakaparadang sasakyan tumilapon matapos sumabog ang isang parking lot. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lagot ang isang bata sa China matapos siyang magsindi ng paputok na naging dahilan ng malakas na pagsabog sa isang parking lot. Sa video, makikita ang batang lalaki na nagmamadaling lumayo. Maya-maya, tila bulkang sumabog ang lupa. Halos magliparan ang mga kotse. Nagpulasa naman ang mga tao. Base sa investigasyon, nagsindi ng paputok ang bata at inihulog niya sa isang manhole. Naging malakas ang pagsabog dahil sa naipong methane sa ilalim ng lupa. Ipinatawag ng mga pulis ang magulang ng bata. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isang opisyal ng Philippine National Police ang kabilang sa kumpirmadong patay sa salpukan sa ere ng eroplano at helicopter sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kitang-kita sa kuha ng observation camera sa Kennedy Center sa Washington, D.C. sa Amerika ang biglang pagliwanag sa himpapawid nang magsalpukan sa ere ang American Airlines Flight 5342 at Black Hawk helicopter ng US Army. Malapit sa Ronald Reagan International Airport kahapon, oras dito sa Pilipinas. Bumagsak sa Potomac River, di kalayuan sa airport, ang eroplano at helicopter at walang nakaligtas sa insidente. Ayon sa mga otoridad,
67 ang kumpirmadong patay sa plane crash. Kabilang ang Pilipinong pasahero ng eroplano na si Police Colonel Pergentino Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP Directorate for Logistics. Ayon sa PNP, nasa Amerika si Malabed para sa isang official trip doon para personal na inspeksyonin ang mga bagong all-purpose vest na binili ng PNP at i-deliver sa Pilipinas. Mag-i-exit call lang dapat siya sa police attaché sa Washington nang mangyari ang aksidente. Base sa report ng Deputy Chief of Mission ng Philippine Embassy doon, nasa 30 bangkay na ang na-recover sa crash site, kasama ang hinihinalang katawan ni Colonel Malabed. Natukoy ito dahil sa passport na nakuha sa katawan niya. SOP ng Estados Unidos na yung kin lang po o yung asawa ang makikilala. Kasi po ang pagkakakilala nila sa ngayon ay yung lamang pong pasaporte na nakuha po sa katawan. Para makumpirma ang pagkakakilanlan ng labi, nakatakdang lumipad ngayong araw pa Amerika ang misis ni Colonel Malabed. Bukod kay Malabed, kasama rin sa mga nasawing pasahero ang ilang US figure skaters at ang mag-asawang Russian figure skaters at 1994 world champions na sina Yevgenia Shishkova at Vadim Naumov. Sa ngayon, palaisipan pa sa mga otoridad kung ano ang sanhi ng banggaan. Na-recover na ang cockpit recorder at ang data recorder ng eroplano. Pero plano pa ng mga otoridad na makuha sa ilog ang eroplano at chopper nang sa gayon ay makahanap pa ng ibang ebidensya na makatutulong sa investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nabisto ang ilang pabaserong bus na walang handbrake sa isang terminal sa Quezon City. Ang ilan sa kanila ay patong-patong ang violation. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nabulaga ang mga pampasaherong bus sa Nia Road, Quezon City na mag-inspeksyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Yan ang mga bus na biyaheng Fairview, San Jose del Monte, Bulacan at Montalban, Rizal. Ini-inspeksyon po natin yung kanilang kapasidad, yung kanilang mga dokumento. Kung meron po tayong makitang paglabag, ito naman po ay ating titikitan kaagad. Or kung hindi man po matikitan, ay ipapashowcause po natin sa LTO at sa LTFRB yung mismong operator. Ang bus na ito, napuno ng pasahero. Nasita nang madiskubring patong-patong na pala ang violation. Walang handbrake, walang laman ang fire extinguisher, at walang early warning device. Ganyan ang sitwasyon ng bus na ito. Kaya pinatigil ng SAIC ang kanyang operasyon pansamantala ngayong araw. Lumalabas na 1 taon na palang bumabiyahe ang bus sa kabila ng mga paglabag. Palusot ng driver. Wala po yung hindi na nakakabit. Hindi ko rin po alam sir, kaya gumagana yan eh. 3 bus pa ang pansamantalang hindi pinabiyahe. Habang higit 20 bus naman ang tinaketan dahil sa ibang paglabag gaya ng sirang headlight. Walang sticker, walang fire extinguisher, walang busina at walang wiper. Padadalhan ng show cause order ng SAIC ang bus company ng mga naturang bus. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nabistong 5 Chinese na nag-espiya umano sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa Palawan. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Folencio. Kung titignan ng lalaking ito, iisipin lang na ordinaryong turista lang siyang kumukuha ng video at picture sa tabing dagat sa Puerto Princesa, Palawan. Pero ayon sa mga residente roon, may kahina-hinalang kilos ang turista. Ang kinukuhanan niya pala ng larawan at video, mga barko ng Philippine Coast Guard. Pati raw naval detachment sa Ulugan Bay na parte ng Naval Forces to West, kinukuhanan din ng video. Papalipad din po sila ng drone. Doon yung barko lang po ng Navy po yung itsura nila. Ayon sa NBI, nagpakilala umanong Taiwanese tourists ang Chinese nationals. Posible raw na pang-espiya ang ginagawa nila na konektado umano sa inarestong Chinese spy kamakailan na si Deng Yuanqin. Itong grupo nito, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan. No? Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera. Sa ikinasang hot pursuit operation, magkakahiwalay na naaresto ang 5 Chinese na sinasabing nagmamanman sa Palawan. 2 ang nahuli pagkalapag sa NAIA, isa sa Binondo at Intramuros, at ang field commander daw ng grupo sa Dumaguete nahuli. Nakuhanan din sila ng ID na may iba't ibang pangalan. After the arrest, we've received another intelligence packet and we've conducted verification na aside sa 2 grupo na yon, meron silang kasama dito sa Manila
that they were about to link for the collation of the data. Ayon kay Armed Forces Chief General Romeo Browner, delikado raw para sa national security ang nakuhang datos ng mga Chinese. Posible raw gamitin ito para targetin ang mga base militar sa bansa. The information are actually being sent real time kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo. Pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. Meron kaming nakita at least 4 pa na mga CCTV na nakakalat po doon. Mariin namang itinanggi ng umano'y leader ng grupo na nag-iispiya sila rito. Hindi man. May mga negosyo talaga. Halapin kami mga blano kami mga negosyo, mga lobster, seafoods. Lobster? Para saan naman yan? Negosyo. Mahaharap sila sa reklamong espionage. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naitaboy naman ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na umaaligid sa West Philippine Sea malapit sa Zambales. Nagmamatigas pa nung una ang CCG Vessel 3304 na umalis dahil iginigiit nitong lehitimo ang pagpapatrolya nila malapit sa ating karagatan. Pero hindi sila tinantanan ng BRP Teresa Magbanwa kaya naitaboy pa rin sila palayo. Bukod sa barko na yan, 3 Chinese Coast Guard vessels pa ang minomonitor din ng PCG malapit sa Zambales. Tiniyak ng Coast Guard na hindi nila tatantanan ang mga barko hanggat patuloy na nang hihimasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Halos 5 milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC 4 na araw mula na magsimula ang ballot reprinting. Pati raw voter information sheet na ipapamahagi sa lahat ng botante, isasabay sa pag-iimprenta. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Tuwing eleksyon, mga silid-aralan ang nagsisilbing polling precinct ng mga botante. Mga classroom ito ng mga kindergarten at elementary students. Bagay na hindi raw akma sa mga botante. Masyado na po maliliit yung po mga classroom. Pang elementary school yan, nagagamitan ng mga mature individuals sa katulad natin, mga electorate. Pang bata, upuan pang bata. Tapos gagamitin. Masisira talaga po yung mga classrooms. Dahil dito, patuloy daw na naghahanap ang COMELEC ng ibang lugar o pasilidad kung saan maaaring idaos ang botohan. May ilang gymnasium at mall naman na raw silang pinayagan para rito. Sa datos ng ahensya, aabot sa 37,000 ang polling places sa buong bansa para sa 68 million na botante. Aminado ang COMELEC, hindi naaabot sa darating na bilang Pilipino 2025 ang paghahanap ng mga bagong polling precincts sa halip ng mga classrooms. Pero kung sakaling matuloy daw ang pagkakaroon ng mga evacuation center sa mga barangay, pwede rin daw itong gamiting pamalit. Nauna nang hinikayat ng COMELEC ang mga botante na magbitbit ng kodigo sa pagboto para hindi malito at mag-overvote. Pero maghihigpit daw sila rito sakaling samantalahin naman ng mga kandidatong mamimigay ng sample ballots sa labas ng polling places. Bawal kasi yan. Sample ballots kasi is campaigning. Hindi po ba bawal ang mga kampanya isang araw bago mag-eleksyon? Tapos para makaiwas doon sa election offense of illegal campaigning kasi prohibited na, bata ang ginagamit, walang criminal liability. Imbis na sample ballots, mas maigi raw na gumamit ang mga botante ng voters information sheet na ipapamahagi sa buong bansa. Laman nito ang mga detalye ng kandidato, presinto kung saan boboto at iba pang paalala sa mga botante. Nakatakda itong iimprenta ng National Printing Office kasabay ng mga balota. Sa ngayon, aabot sa 4.7 million na balota ang naimprenta na. Gaya naman nung Barangay Sangguniang Kabataan Elections, siniguro ng COMELEC na makakatanggap ng dagdag na 2,000 piso sa honoraria ang lahat ng gurong magsisilbi sa eleksyon. Hiling lang nila, ma-exempt na rin ng honoraria sa buwis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi pa rin daw napapanagot sa batas ang ilang Pilipinong pari na sangkot sa pangabuso sa mga menor de edad. Ang ilan sa kanila tila kinakanlong daw mismo ng mga obispo at nakabalik pa sa serbisyo. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Sa report na inilabas ng US-based abuse tracking group na bishopaccountability.org na bistong 82 pari pala sa Pilipinas ang sangkot sa iba't ibang kaso ng sexual abuse sa mga bata. Ayon sa grupo, kasama sa bilang na yan ang ilang Pilipinong pari na nang molestya dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pati ang ilang kaso ng mga pari galing Amerika, Ireland at Australia na nang molestya rin ng mga menor de edad sa Pilipinas.
Sabi ng grupo, ilang dekada na ang tanda ng mga kaso, kaya may mga nakakulong na, naabswelto at ang iba naman namatay na. May 7 pari naman daw na pending pa rin ang kaso hanggang ngayon, pero aktibo pa rin sa mga simbahan, gaya sa Cebu, Pampanga, San Carlos at Butuan. Ayon sa bishopaccountability.org, hindi basta-basta napapanagot ang mga paring ito dahil kinakanlong at pinagtatakpan umano mismo sila ng mga obispo. They feel entitled to withhold information about sexual violence toward minors. They feel entitled to defend accused priests, knowing full well that those statements will discourage victims and witnesses. Wala pang pahayag ang mga dawit na pari, pero paglilinaw ng Diocese of San Carlos, naka-administrative leave at hindi pa bumabalik ang 2 nilang pari na sangkot sa pang-aabuso ng minor de edad. Patuloy rin daw silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad at tiniyak nilang protektado ang mga biktima. Kinumpirma naman ng Archbishop ng Cebu na nakabalik na sa ministro ang 3 nilang pari na inakusahan ng sexual abuse. Dumaan daw sila sa required na legal at canonical process. Ayon naman sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, mismong si Pope Francis na ang naghigpit sa patakaran para tiyakin na lahat ng institusyon ng simbahan ay ligtas sa mga minor de edad. Maghihigpit na rin daw ang CBCP sa mga paring Pilipino na pinapadala sa mga misyon sa ibang bansa para tiyakin na wala silang anumang record ng sexual abuse sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nireveal na ni NBA legend Dwayne Wade na na-diagnose siya ng cancerous tumor sa kidney. Sinabi ni Wade sa kanyang latest podcast episode na The Why with Dwayne Wade. Kwento ng Hall of Famer, December 20 to 23 nang operahan siya sa kanyang kanang kidney para alisin ang tumor. Halos kalahati raw ng kanyang kidney ang inalis para hindi kumalat ang cancer. Kwento pa ng 43-year-old retired athlete na detect ang cancer nang magpa-full body scan siya. Matagal na raw kasi niyang iniinda ang pananakit ng tiyan at hirap sa pag-ihi. Dahil daw sa kanyang experience, mas nalaman niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Inilabas na ng NBA ang listahan ng mga bench player para sa nalalapit na All-Star Game. Sa Eastern Conference, pasok sina Jaylen Brown, Cade Cunningham at Darius Garland. Gayon din sina Tyler Hero, Damian Lillard, Evan Mobley at Pascal Siakam. Reinforcements naman ng Western Conference sina Anthony Davis, Anthony Edwards at James Harden. Pati na rin sina Jaren Jackson Jr., Alperen Sengun, Victor Wembanyama at Jalen Williams. Sa February 17 na, oras dito sa Pilipinas, gaganapin ang All-Star Game. At yan ang mga Frontline News sa Sports. Ako po si Denise Tan. Happy weekend! Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bibida ulit ang character ng unang Pinoy Marvel superhero na si Pearl Pangan, aka Wave, sa animated comic series na Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ang Cebuanang si Pearl, crush pala ni Spider-Man? May exclusive Frontline report si MJ Marfori. Alam niyo ba, ang crush ni Spider-Man sa pinakabagong comic serye nito ay isang Pilipinang superhero? Meet Pearl Pangan, aka Wave. Ang Cebuanang superhero na tampok sa upcoming Your Friendly Neighborhood Spider-Man. I also worked with so many Filipino people over there, a show called Craig of the Creek. So coming over here, I knew that I wanted to have a character that represented just, Filipino descent, and being able to use Pearl. The second I was like, hey, can I use Pearl? And Marvel was like, yes. I was like, yep, give her here. So it means a lot to me to have her in the show. It's also her first time in an animated series. Ang character ni Wade, ang unang Marvel Filipino superhero. Nag-debut siya sa comics back in 2019 at ang Pinoy comic book artist si Lainil Francis Yu ang may obra. May water power si Pearl. Pero dito, sa Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ito ang eksena ng high school student na si Pearl. Pearl is an upperclassman to Peter. He has a bit of a crush on her, and she is a very smart, capable, caring person in this show. And really good at swimming. Yeah, she's great at swimming too. There's that. Comic book deals ang hatid ni na Peter Parker, aka Spider-Man, at ni Pearl Pangan.
We hired a lot of the comic book artists to actually design our characters, and it really helped. Showing na ang Your Friendly Neighborhood Spider-Man sa Disney+. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang mga latest showbiz updates ngayong last day ng January. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jerby Wrightson. Hindi achiever sa school pero nakapagtayo ng ilang negosyo. Ang pangarap na medalya at trophy naging inspirasyon ng kabuhayan. Patunay yan na hindi lang galing sa academic ang magdidikta ng tagumpay ng isang tao. Basta't samahan ng determinasyon at sipag, may ma-achieve. Narito report ni Brian Basa. Ang tropeyo at medalya, simbolo ng galing sa pag-aaral, trabaho o anumang patimpalak. Pero paano kung wala kayo neto? Si Clark, hanggang pangarap lang daw ang pagkakaroon ng medalya at tropeyo dahil kailanman hindi siya nakapag-uwi nito. Kaya nagdesisyon siyang gawin itong hanap buhay. Wala akong achievement nung academic years ko. So sabi ko, kahit na hindi ako nakakuha ng medal, ako na lang yung gagawa ng medal para sa mga successful na mga employees. Noong 2016, nagsimula lang sa 20,000 pesos na kapital ang negosyo ni Clark. Ngayon, lumago na sa 3 branch ang kanyang trophy business. So yung clients natin in a month, meron na tayong 700 clients. Ang major client namin is mga government saka mga private companies. Mula sa 20,000 na puhunan, lumaki ang negosyo ni Clark. Pinasok na rin niya maging corporate giveaways, cleaning business at signage making. Patunay si Clark na hindi lamang nasusukat sa medalya at tropeyo ang mararating sa buhay ng isang tao. Basta't may sipag at determinasyon, siguradong aayon sa atin ang pagkakataon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakaka-inspire. Maabilidad. Diba? 3 branches na. At nanganak. Ito to rin naman. Kahit natapos ka ng pag-aaral, kung titiwangwang ka lang, diba? Nganga ka lang, wala talagang mangyayari sa'yo. Yun ang pinaka-biggest award na natanggap niya. Kumita ang kanyang business. No? Higit pa sa trophy at medalya. From 20,000. From 20,000, ilang milyon na? Hindi natin nakuha. Dami na, hindi sinabi. Baka huli ng biyaya. Congrats! At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.